Ako po si Vice Chairman Corazon Alma de Leon ng Philippine Red Cross. Ating subaybayan ang iba't ibang programa at kaganapan ng isa sa mga nangungunang humanitarian organization sa buong mundo. Kasama ng Board of Governors, staff at volunteers sa programang Kalinga, hatid ng Red Cross. Tuwing linggo alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 1. Hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo dito sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At ngayon po ay ika-12 po ng Marso, second Sunday of the month of March. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Kamusta ang inyong siesta? Kayo po ba ay nakapagsimba kaninang umaga o pwede pang magsimba mamayang gabi? At welcome po tayo dito sa ating programa at syempre nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa. Syempre po ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Secretary General Gwendolyn Pang at ang ating Board of Governors at mga volunteers at sa Philippine Broadcast Service naman po, pangunguna po ni Director Bong Aportadera, ni Station Manager Alan Alanige, si Sir Ray Sampang at si Sir Maki at ang mga nasa technical side po natin, si Sir Orly, si Ma'am Mariel at si Ma'am Matet. Okay? At inaanyayahan po namin kayo sa loob po ng isang oras na tunghayan ang ating programa at makakasama na po natin via Zoom ang ating Vice Chairman, Governor Cora Alma de Leon. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon. Unang-una, gusto kong i-greet ang ating co-anchor ngayon, si Governor J. Alandoni, and special guest ngayon din natin, si Governor Lorna Kapunan, the best in the West, kumbaga. And of course, may bisita din tayo from sa National Commission on the Role of Filipino Women. Opo. Pakilala ka lang. Hello po, Ma'am Cora. Ako po si Christine Balmes, Deputy Executive Director ng Philippine Commission on Women na po. CRFW po nung unang panahon, pero nagsalit na po kami ng pangalan. Okay. Ngayon, may special message si Retired Chief Justice June Davide. Sabi niya, today, March 12, is the third Sunday of Lent of our journey with and for our Lord and Savior Jesus Christ. It is a season and journey of prayer, fasting, and almsgiving. We pray that we be truly instrument of His love, mercy, and compassion, and channel of His peace. By, among others, sharing our blessings with others, especially those most in need. We should give until it hurts, remembering that love's strength standeth in love's sacrifice, and he who suffers most has most to give. We entrust our all to Jesus, the Good Shepherd, the way, the truth, and the life, and the living water. And so we pray, Jesus, we trust in you. Jesus, we trust in you. We submit ourselves wholly to your will, which is love and mercy itself. Amen. Thank you very much, Chief Justice Davide, for greeting us on our Sunday program. At tuloy-tuloy na tayo. Amen. Governor Jay, siya ngayon ang anchor natin, co-anchor. Go ahead and give your greetings. Yes, good morning everybody, straight from the island of Negros Occidental. Good morning, good afternoon everybody, at saka happy Women's Month, no? So yun lang, I'm just greeting everybody there, to all the members dito sa panel natin. Governor Lorna Kapunan, good afternoon po, at saka kay Ma'am Balmes, good afternoon din. Great. Message mo na si Governor Lorna, kahit very busy yan abroad and here, nandito, nagbigay ng kanyang time today. Yes. Go ahead, Lorna. Magandang hapon. Actually, dapat sabihin natin umaga, no? I just learned that even if it's morning, noon, or night, the best greeting is good morning. Yes. Para high energy level natin. Miski na gabi, good morning pa rin. Miski na hapon, good morning pa rin. At tamang-tama yung greeting na yan sa Philippine Red Cross, no? Because alam naman natin na 24/7. At I'm very happy that
that your station, our station here, although we lost our anchor, si Sir Francis, no? And condolences to his family. Dito tayo sa Red Cross, tuloy-tuloy, no? Whatever happens to us. So, I think we could not have a better choice in anchor and co-anchor with our Vice Chair, Cora, and of course, our youngest, millennial pa ba? Or ano? Ay, di na po. Gen Z yan, Gen Z. Bata pa rin. Gen Z yan, Gob. Gen Z. At saka, of course, ang ating laging kasama, lalo na pag Women's Month, ang Philippine Commission on Women. And hello, Christine. Nice to see you again. So, happy Women's Day, happy Women's Month. At magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dito sa stasyon natin. Sige, ikwento mo na kung ano yung nangyayari sa PCW from, of course, last March 8 na sinelebrate ang International Women's Day. Go ahead. Yes, Ma'am Cora. So, mula po ngayong 2023 hanggang 2028, yung pong magiging recurring theme natin ay ang We for Gender Equality and Inclusive Society. Ito po yung tema natin na nakabase sa panibago nating mga commitment at sa mga nakamit na nating tagumpay nung nakalipas na 6 na taon, kung saan yung ating pong team, kung maaalala nyo, nandito po ako nung 1 taon, We Make Change Work for Women. At dito po, ay kung saan tayo naging focus naman nung panahon na yon sa ganap na pagbabago para sa kapakinabangan ng ating mga kababaihan. So batay po ang ating tema sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 na may layuning magkaroon ng mas malawak na economic and social transformation para makalikha ng mga trabaho at mapababa po ang bilang ng mahihirap sa bansa. So hangad din po ng PDP ang inklusibong pag-unlad or inclusive growth at pagbibigay ng patas na oportunidad sa lahat ng Pilipino at pagpapalago ng kakayahan ng lahat para makamit ang isang innovative at globally competitive economy. So, himayin po natin sandali lang yung elemento ng ating bagong recurring theme na We for Gender Equality and Inclusive Society. Yung pong salitang we ay nangangahulugan ng women and everyone. Ito po ay nakatuon sa papel ng kababaihan at nating lahat po sa pagkamit ng gender equality. Element din po ng team ang pagsusulong ng gender equality kung saan nais natin ay ipagpatuloy ang pagsusulong sa karapatan ng kababaihan upang makamit natin ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng kasarian. At ang inclusive society naman po ay ang panawagan natin na hindi lamang para sa isang gender-responsive society, kundi para sa isang lipunan na kumikilala sa pagkakaiba-iba ng SOGI, class, ability, generation, status, at kultura. So sa kabuuan po, ang pangunahing layunin ng National Women's Month ay hikayatid ang ating mga kababaihan at iba pang stakeholders na maimpluwensyahan ang pamahalaan na magkaroon ng mas gender-responsive na program at serbisyo upang makatulong po sa kababaihan at makibahagi sa pagtataguyod at pagpapaunlad ng bansa. Nakita naman natin na marami ng mga kababaihan ang nakaupo sa pwesto, whether local government, Congress, and of course, Senate, di ba? At si Jay yata, I'm sure may comment, kasi tatlo tayo against one. Sige, Jay, give your comments. You have your voice now. Yes, ma'am. Equal tayo dito ngayon, ma'am. Yes. No, but anyway, yes. Yes. We have had a president, a couple of presidents who are women. So I guess that broke, kung sa the United States hasn't even broken that glass ceiling. Tayo already have, no? Tapos we have a lot of senators, like I remember, one feisty senator, sa kay Senator Miriam Santiago, very feisty, and she was a member of the Philippine Senate, and and many more. So kudos to the women also. Tapos we do not stop, I guess, Philippine Women's Month, no, for a celebration. We do not stop here, and I know the women do not stop there. Tuloy-tuloy to, at saka the programs still keep on coming, still keep on arriving. Tapos more to empowerment, I guess. Yes, Ma'am Lorna. Well, gusto ko lang mag-weigh in, no? Tamang-tama yung sinabi ni Vice Chair Cora, but it is not exactly accurate to say na
yung in the realm of political participation, Marami. nag-improve tayo. No? In fact, sa World Economic Index, kanya bumabang score natin, alam ng Philippine Commission on Women, dahil sa political empowerment na yan. Mataas tayo in terms of education, makataas tayo in terms of economics, mataas tayo in terms of health, pero kulela tayo in terms of political empowerment. Especially, sadly, during the term of our previous president, si President Duterte, medyo bumaba ang score natin in terms of political participation. Gusto ko lang sabihin na, International Women's Day, alam natin lahat na hindi naman to galing Pilipinas. No? Galing ito ng United Nations. Yes. And I understand that the first International Women's Day was celebrated in 1975 when the United Nations declared March 8 of every year as International Women's Day. Pero alam nyo, it took 15 years. Kung nangyari yan sa UN noong 1975, it had to take a female president, si Cory Aquino, to declare under Republic Act 6949 in 1990, March 8 as Women's Day in the Philippines. Yun. So, it took us 15 years to follow the global announcement of the UN. But dito, humahabol tayo. No? Because lalong-lalo na, gamitin ko ang perspective ng Philippine Red Cross, no? Because ang expert dito sa kababaihan ay talaga ang Philippine Commission on Women, no? At lagi namang iniimbita si Christine. So she will tell you about the programs of Philippine Commission on Women for the women plus LGBTQI. Dumadagdag na yung alphabets natin, ano? At just yesterday, meron akong programa sa sa radio station ko at imbitahin ko rin next Saturday si Ma'am Christine, no? But we'll have a private chat. Na alam nyo, ang education ng women starts with the home, di ba? It starts with the home. Yung tinatawag na gender roles. Bakit ganon? Pag babae, sa kusina, pag lalaki, sports. Pag babae, ikaw maglinis ng maghugas ng pinggan, yung lalaki, hindi naman gano'n. No? So, why the mistake is, we have to educate our boys, not our girls. When we say women must be empowered, we should tell the boys at that young stage to respect their mothers, their sisters, no? Kababaihan, kasi yun ang start, values education. Sa tahanan, alam naman natin kasi educator si Ma'am Cora, no? And that is always we say the best teachers are our parents. At dapat ganun din sa eskwelahan, ano? Dapat doon may values education dapat sa eskwelahan because the young that we give the true values for, yung walang gender roles, no? Kung saan ka magaling, kung saan ka magaling, di ba? Tingnan mo si Heidelin, no? Who would think na Sa sports pa. sa sports, and yet she got married, she looks so pretty, and sports used to be a male-dominated. Yes. Wala na yung gender roles na yan. So yun lang gusto kong sabihin. At lalo-lalo na sa Red Cross, alam naman natin, no? Sikreto natin to. Pero lahat ng mga magagaling sa Red Cross, kababaihan. Diba? Ang Secretary General natin, babae. Ang board natin, maraming babae. And si Chairman Gordon, na-train na rin siya. Na-train na rin siya na to give importance to the women who daily 24/7 are the ones who do humanitarian service. So ganun lang ang gusto kong sabihin. At marami pa tayong pag-uusapan mamaya in terms of the programs of the Red Cross. Gusto ko lang sabihin na one of the things that is very important, no? Kasi pinag-uusapan natin itong kababaihan. Alam ba natin na
the face of poverty. Di ba, Women. Ma'am Christine? The face of poverty is a woman's face. Yes. Pag pinag-usapan ng climate change, those who will suffer will be the women. Kasi pag sinabing climate change natin, akala natin recycling of garbage lang ang climate change. No, it has to be with the survival of not only humanity, but womanity. Because Humanity. yung issue ng climate change will have food sustainability, di ba? Yeah. So dapat tayo mga kababaihan isipin natin ano yung pwedeng sustainable in terms of food, no? Di magtanim tayo sa garden natin, wag na lang mga flowers, no? Alam ko mahilig si Vice Chair, mayroon siyang flowers sa background. Magtanim tayo ng vegetables. Ano yan? Plastic yan. Galing sa Pasko pa yan. Pero nire-recycle ko. Dahil naniniwala ako na pag nakakita tayo ng bulaklak, na-uplift tayo kahit hindi natural. Siguro ang dapat itanim natin, yung mga gulay sa bahay kubo. Kantayin lang natin yung bagong bahay kubo. Meron na tayong fruit salad, meron na tayong pinakbet, meron na tayong no. All I'm saying is, in the context of the bigger global scenario, women are very important, not only for the family, but for the community, and more importantly, for the nation. That's what we celebrate and remind ourselves on Women's Month. Ma'am Christine, di ba? Yes, si Christine na yan ang bida. Wow, go ahead. Sige po. Ma'am, gusto ko lang pong i-share, ang Philippine Commission on Women po ay merong 4 na priority sectors ngayon. Isa po yung climate change. Katulad nga po ng sabi nyo, talagang pinakauna po kasi tayo sa apektado nitong pabagong klima. Pangalawa po ay ang women economic empowerment. Kung saan nasabi rin po ni Ma'am ni Attorney Kapunan kanina, medyo mataas po yung rating natin pagdating sa Global Gender Gap Index. At ang isa po na magandang nabanggit kanina ni Attorney Kapunan na gusto ko pong mag-share sana, ay may efforts po ang Philippine Commission on Women pagdating po sa education sector. Regularly po namin minimit ang CHED, TESDA at ang DepEd para po magkaroon tayo ng mas gender responsive at gender neutral na mga educational materials, curriculum at iba pa pong mga ginagamit sa eskwelahan. Kasi tulad po ng nasabi ni Attorney Kapunan kanina, yun nga po, nagsisimula po kasi sa schools yung learning ng ating mga kabataan. Kung ang mga libro po na ginagamit ng mga bata ay demonstrate na ang babae o ang nanay ay para sa tahanan lamang at ang tatay ang dapat nagtatrabaho at ang composition po ng family ay tatay, nanay, anak na babae at anak na lalaki, dapat na po natin siyang baguhin. So nagde-develop po kami together with CHED, TESDA and DepEd ng checklist po para sa mas gender responsive na curriculum at educational materials. Well, siguro nasa edad yan, no? Kasi when we were children, separate, no? Girls school, boys school. And then when we go to university, college, mix na. So parang ibig sabihin, parang doon lang dumarating ang parang equalization. Pero correct din si Governor Lorna that when we look at political positions thus far, talagang we have not yet reached. I think even 30% di pa rin Gov Lorna, no? Pero nakikita ko, ini-strengthen natin yan at the local government. Siguro sa local government in the next succeeding years, we will see the difference, particularly with the work of the Commission on Women on empowering the women, mas lalakas na. Kasi nakita ko, yung mga kababaihan, nakita ko sa mga cooperatives, sila mga namumuno sa mga NGOs, sila namumuno. Pero pagdating sa gobyerno, para bang tinitingnan ang lalaki ang leader. So, we have to face that reality at kailangan we become part of the change. Kasi ang change nga, sabi, nanggagaling din sa atin. Si Jay, hindi ka minority dito, ha? You have one voice
out of the three namin. Sige, go ahead. No, but ma'am, what I like seeing right now, like for example dito sa LGU namin, a lot of the department heads sa LGU namin are women. No, yung sa land use namin, yung sa zoning, yung sa HR, accounting, they are all women. Yung sa city health namin. Tapos I've met a lot of women also that are chief of police in the respective LGUs. Dati yung provincial at saka yung sa city namin na fire marshal namin dito, fire chief, was also a woman. So, yun, nakikita natin dyan that yung meritocracy, yung merit, yung ano nila, yung nagawa nila, what they've been doing is recognized. So, doon nakikita natin. But I'm sure there are a lot more challenges that, of course, a lot of our listeners do not know about. So, it would be also good to know ano pa yung mga challenges natin that are facing yung to achieve yung gender equality natin ito na tawag natin. So, I guess this goes to you, Governor, now. I want to disagree with Jay. Yes, okay, go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Let me disagree with you. No? Maganda yung mga sinabi mong examples. No? Pero pag tignan natin, yung mga positions na mention mo ay minor positions. No? Yes. Yung mga nagiging senador, congressman, etc., meron pa rin tayong tinatawag na political dynasty. Yes. Di ba? Anak yan, asawa yan, o kapatid yan, or whatever. No? Kung natapos na yung term, alam naman natin na may term limits. Although Lusot. Although it is frightening to know that we now will have now a constitutional convention. No? That will probably have to do with a change in government, the usual from what we have now to a federal government, or increase in term limits. No, pero that's another story. Political dynasties pa rin, Jay. Yes. Okay. That's number one. Number two, and I'm very sad to learn of the massacre that happened there, no? In Coast, no? Yes. Two prominent families yan, and in a very militaristic way. Na talagang if Vice Chair, no, talagang grenade in broad daylight, assault with high-powered guns, but that's another story. So, ang mga kababaihan elected into public positions still are part of a political dynasty. Number two, yung sinasabi nating meritocracy, ididebate ko rin si Jay dyan. Sorry, Jay. Okay lang, ma'am. So, kita mo, ma'am, that we do not know a lot. So, that's why very informative ito ngayon. Kasi itong sinasabi nilang meritocracy, whether in the public or private sphere, no, whether in public office or in corporate boardrooms or even in the judiciary, kaming mga abogado hirap na sa justice system, no, because hindi sa what you know. Cases are won not because of the merits of the case, but who you know. Di ba? Ganun din in terms of public positions. Gusto mo lang magpa-appoint sinong kilala mo. Hindi yung titignan ng credentials mo, ano bang pinag-aralan mo, ano bang expertise mo. Ang unang tatanungin is, sino ba ang pwede kong lapitan? Yun. So, yun siguro ang challenges in terms of moving forward. We have to be a society that recognizes, regardless of sex, gender, position, political affiliation, that recognizes equal opportunity. Sabi nga ng theme for International Women's Day, #embrace equity. Alam naman natin, hindi naman natin, and I'd like to say, Jay, women are not fighting for equality. We are fighting for equal opportunity. Di ba? That if you have the credentials, if you have the qualifications for a job, why should you not be hired? Because 105 ang maternity leave mo, 105 days, because you have, baka maging buntis ka o mag-asawa ka, magkaroon ka na, when it should be based on merit. Yun. As we lawyers say, I rest my case.
Ma'am, I agree with you, ma'am. I do not disagree with you po. Governor. Naging chair ako ng Civil Service Commission. And here I saw, and before that, of course, DSWD Secretary, ang bias nun sa DSWD, kailangan babae. We changed that also. We had men na undersecretaries, we had hindi tayo limited, pero nabaliktad naman. Nung military ang naging secretary, nabago, maraming puro mga lalaki naman ang nilagay. Talagang may mga whims, kumbaga, and mga kapritsyo na mga ginagawa ng kung sinong nakaupo. Apo. Panahon na para tingnan natin, tama yung sabi mong meritocracy in the context of anong position ang uupuan. Kasi walang babae, walang lalaki sa ganung posisyon, nasa kaalaman. And I think itong kaalaman needs to be tested also by over time. Ano ba yung nagawa na nito na magsasabi na may kapasidad ito para maupo bilang kongresista, bilang mayor, sa political position, and of course, in governance, yung mga direktor, mga secretary. I really dream of the day na bumalik tayo sa ganong klase na parang may rites of passage para sa mga ganong uupo, sa mga ganong posisyon na matataas, na taas noo kahit kanino, to use the word. Governor Cora, Governor Jay, Governor Lona at Ma'am Christine, tayo po ay magkakaroon lang po ng maiksing commercial break at magbabalik tayo sa isang video po na nangyari po sa mga nabigyan ng assistance sa carding. At mag-rejoin lang po tayo sa ating Zoom ha. Okay, magbabalik po tayo. Umusbong ang kilusan para sa pantay na karapatan ng kababaihan noong 1900 sa Amerika. Hanggang ngayon ay patuloy ang pagsusulong sa women empowerment at gender equality. We are all for gender equality and inclusive society. Ang tema ng National Women's Month ngayong March 2023 hanggang 2028. We para sa women and everyone. At we para sa women empowerment. Mapalalaki, babae o LGBTQ+ man. Sama-sama nating abutin ang pagkakaisa at pag-unlad para sa isang lipunang Pilipino na yumayakap sa lahat ng uri ng kasarian. Kaisa ang Bureau of Broadcast Services nationwide sa pagdiriwang ng National Women's Month dahil we are all for gender equality and inclusive society. Para sa masa. Talakayang buhay na buhay tungkol sa mga usaping may kinalaman sa kapakanan ng taong bayan. Para sa masa. Makibalita at maging in the know sa mga impormasyon at serbisyo mula sa pamahalaan para sa bawat Pilipino. Para sa masa. Para sa masa. Kasama si Hero Robregado tuwing Sabado at Linggo alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po si Mary Grace Helioso, 31 years old. Alas 4 po, hangod na po yung hangin. Sobra pong lakas. Tapos yung mga anak ko ay... Tapos po yung mga anak ko ay... Nandun po sila sa lalim. Kami na po mag-asawang nalabas kasi ayaw po namin makita na ganun po yung sitwasyon namin. Pag-asawa. Yung pong bumong namin, kumuha na po siya, magat na po, bumagsak na po yung isang niyog dito po sa harapan ng bahay namin. Sabi po ng asawa ko, huwag po ako matakot. At yun po lilipas din. Importante po, magkakasama po kami. Ako si Alfredo Murada. Ang aking edad ay 71. Ako ay isang mangingisda. Nung tumama yung bagyong Cardi, ay hindi ko inaakala na lalakas ang alon. Nung talakasan ay kisa unahin ko yung bangka ko, inuna ko muna yung bahay ng anak kong isa at magigibay yung maliit na bahay. Adi, nung sundo ko yung pinunta ko ng aking bangka, ay wala, sira na. Parang ako'y medyo nalungkot at dahil sa, wala na akong ibang pagkakabuhay, ay lang talagang aking pinagkakabuhay ang binubuhay ko na sa aking pamilya.
Maraming pong salamat sa Philippine Red Cross, saka po kay Chairman Gordon, saka po sa iba pa pong bumubuo ng Red Cross sa maibigay po nilang tulong sa amin. Sana po ay huwag po kayong magsawang tumulong sa mga katulad po naming nasa ganitong sitwasyon. Sana po ipagpalaan po kayo ng Diyos. Maraming po salamat. Maraming po salamat sa Philippine Red Cross at sa Chairman Gordon. Malaking kaluwagan sa aming pamilya yun. Ang masasabi ko nga, ay tatagan din nila ang loob. Lahat ng maglilipas din. Mga nakatanggap ng beneficiary, beneficiary po ng cash natin dyan po sa May Pulilio Island po sila ha, na tinamaan po ng bagyong Carding, si Mary Grace Delioso at si Alfredo Morada. Yan po ay ginawa ng ating communication department. Babalik po tayo sa ating programa, Governor Cora, Governor Lona at Governor Jay at Ma'am Christine. Governor Lorna muna. Governor Lorna, your microphone is off. Oh, naka-mute. Naka-mute. There you go. Okay, maganda yung maganda yung nakita natin, no, yung tulong ng Red Cross, because again, pag pinag-usapan natin ang tragedy, again, kababaihan yan, ano. It is the woman who has to see that the children are safe, no? It is the woman who has to see na may kakainin ang pamilya nila. Although it is the man who probably goes out there and looks for a job. Kung paano pagkakasyahin yung pera na inuuwi ng asawa, lalo na pinag-uusapan natin ang ekonomiya, inflation. Ang sabi nga nila, para maintindihan ng ating mga nakikinig, yung 100 pesos, ang nabibili ng 100 pesos dahil sa inflationary rate natin, ang equivalent nun, 80 pesos na lang. Nabawasan na. So yung purchasing power ng 100 mo ay hindi na 100. Ngayon, ang problema nun, hindi naman proportionate ang pag-increase ng sweldo. Hindi po ba? Tapos yung lahat, yung cost of business, cost of education. Ngayon nga, nag-strike tayo ng 2 araw, 3 araw kasi pinapa-modernize ang jeepney, ang mga public utility vehicles natin. Saan ang suporta ng gobyerno dyan? Di syempre, ipapasa na naman yung cost of transportation sa commuter, kagaya natin. So, yung 80 pesos na yan, na purchasing power dapat ng 100 pesos, liliit pa yan sa cost ng pagkain, cost ng transportation, cost ng electricity. Kanya panawagan rin to ng gobyerno. Wag natin pahirapan ang ating mga mamamayan. Yung mga polisiya natin, wag naman to favor the rich and the big and the powerful, kasi alam naman natin sa ekonomiya, at isa pa rin to sa advocacy natin, 99, Ma'am Cora and Jay and Ma'am Christine. Alam ni Ma'am Christine to, 99%, 99.9% or 0.5% of our economy is micro, small, medium. Yes. So, yun ang dapat, and I'm sure yun ang programa ng Philippine Commission on Women, kung sinasabi nilang flagship program nila, ang Women Empowerment, no? Hindi ba, Ma'am Christine? Yes po. Kasama po yung women economic empowerment sa priority sector po namin. Kaya po binigyan din po namin ng focus yung una po yung agri, fishery at forestry na sector, kasi doon po talaga medyo mababa yung participation ng mga kababaihan po natin. Nung time ko, nung Secretary of Social Welfare ako, talagang in-emphasize namin yung self-employment opportunities at saka practical skills development. Ngayon, of course, hawak na ng TESDA. Kasi naniniwala ko, every household dapat ma-develop ang skills nila to support what the husband is earning. The husband cannot earn more than what is needed by the family.
lalo na kapag hindi pa rin masyadong na-pursue ang family planning at saka population development. Humina din tayo dito, kaya nung palagi kong kinukwento, nung ako'y secretary way back in 1992 to 95, ang population 52 million. Pero ngayon 110 million. So, double really the population. And when you do that, not only do you double your effort, you practically have to triple and quadruple yung efforts ng government to be able to create the necessary opportunities to earn for both the husband and the wife. Mhm. Ma'am Cora, siguro po ma-share ko lang. Nung Monday po, nitong nakaraan na Lunes, ay umattend po ako ng flag raising ceremony ng TESDA kasi nag-celebrate din po sila ng Women's Month. At na-share po nila doon na yung pong mga courses na ino-offer ng TESDA, lalo na po sa Women's Center, medyo mababa po yung enrollment ating mga kababayan. Samantalang pinag-isipan po talaga nila yung mga courses na i-offer na palagay nila makakatulong lalo na sa mga gustong maging micro-entrepreneurs o magsimula po ng mga bagong negosyo. Successful ba sila? Anong rate of success? Kasi kailangan din may report na gano'n eh. Oo nga po, hindi po nila na-share yung eksaktong figures, pero ang pangako po kasi sa akin ng bago pong Director General nila ay pag-aaralan daw po o re-restructure yung Women's Center sa TESDA dahil medyo mababa nga daw po yung enrollment doon sa mga courses specific to women. So, napasukan na po ng mga courses na halo-halo na po, hindi na po talaga pang kababaihan. So, pag-aaralan daw po nila, structure yung buong Women's Center po ng TESDA. Kasi ang problema rin sa education system natin, and I'm sure you're very aware of this, Vice Chair, no, is nag-gender role pa rin sila. Yes. Even vocational. Who says that women cannot be car repairmen or electrician, no? Electrician, yes. Kitang ituturo sa mga kababaihan yung paggawa ng coco jam, ganyan. Hindi ba? Bakit ganun pa rin? May gender roles pa rin ang educational system natin. But let me shift to another topic, no? Kasi itong paghihirap natin ngayon, yung nakikita natin ngayon, was compounded by the fact that we just came from a pandemic. Yeah. Diba? We're trying again to go to pre-pandemic situation, but that will never happen. Lalo na itong pandemic, from my lawyer's hat naman, dumami ang mga kaso ko na families breaking up, domestic violence. Dumami ang mga kaso ng rape, cyberbullying, etc. So, yung incidence ng violence in the last 2 years, no, has increased. At now that we're celebrating Women's Month, dapat i-prioritize rin natin yung issue ng violence. And I'm not only talking about violence in the home, violence in society, violence in schools. Recently, we had a series of hazing-related murders, hindi ba? Yung aking anti-hazing case, 3-4 years ago, yung naging victim si Acho Castillo ng hazing sa isang UST fraternity. 24 young students, also neophytes, are in jail because of this violence of fraternities. No? So dapat all of society approach yan from the home to the communities, no? to the schools, because the incidence of violence is getting worse. Yeah. And most of the victims of violence are young girls and women. Of course, sa social welfare noon, victims din yan ng mga incest, ng mga family problems, etc. Pero way forward, nakikita ko talagang hindi lang limited porke DSWD, porke DepEd. I think community. Dapat we should really look at it in the context of the community knowing this and PCW should look at wala naman kayong tao.
kumbaga sa community. That's why you have to organize the women's group there para they become the PCW at the barangay level. Nakikita ko yung kakulangan. Pero kasi hindi pwedeng mag-ooperate kayo at the national level pero hindi nakikita all the way down kung ano yung dapat gawin sa community. I still believe in the baranganic approach of delivering the services ng PCW. Ma'am Cora, tama po kayo. Pero simula po ng 2020 ay nagkaroon na po kami ng pilot office sa North Mindanao po. Ito po ay North Mindanao Field Office namin. Pero temporary pa lamang po siya. Pilot pa lang po. Gusto po kasi namin ipakita talaga sa DBM na kailangan po na meron kaming mga sangay sa iba't ibang parte ng Pilipinas para po yung mga programa din namin. At yung po mga ipinaglalaban nga po natin ay makarating po talaga sa baba at ma-monitor din po yung implementation ng mga naitulak na po natin ng mga batas na nagpo-protect sa mga kababaihan. Sana po makita po ng ating gobyerno na katulad nga po ng sabi nyo, kailangan talaga pong bumaba din sa mga laylayan para po mas maramdaman nila yung impact po ng ginagawa ng Philippine Commission on Women. Sa kapulisan, meron na Women's and Children's Protection Desk. Center po, opo, and desk. Yes po. Pero, alam mo, Govlorn, I think ang kailangan natin na research, pag-aaral, kung saan lugar naging successful and why. And often leadership, often support ng leadership for those programs that merit na naging results-oriented. Kasi we can have lots and lots of programs, pero pag walang study that showed results, maaaring hindi mag-continue. It will die a natural death. I don't know, Jay. Dagdag ko lang. May ganun. Govlorn, go ahead. No, si Jay na muna kasi. Sige. Para ipapantay natin ang level ng playing field. Minority. The minority. Anyway, yes, actually I wanted to bring that up also yung sa women's desk sa mga police natin. Sometimes I see na hindi masyado na-utilize yung women's desk natin. I don't know, out of fear, out of hindi nila alam. But yung nga, sometimes we have good programs, pero pagdating sa baba, hindi nagtitrickle down, like sinasabi mo, Ma'am Cora, na yung sa barangay level. Like, alala ko dati, which is better now, yung gender and development na item sa budget ng mga barangay, piso lang nilalagay nila. Sabi ko, bakit? Kasi hindi nila alam kung anong mga programs nila. And then later on, magsusupplemental budget lang. So, ibig sabihin, there are barangays that, siguro, let's say, not creative on how to utilize yung avenue na yan. So, siguro with the help of Philippine Council for Women, what are the areas, kagaya ng I guess I'm looking for an area sa LGU kung saan makakapasok yung private sector. Like kagaya ng education, local school board, pwede ma-appoint ng mayor yung mga private sector sa local school board. Then you will have a voice for women there sa local school board. What else are the other avenues? Like for example, plebs, People's Law Enforcement Board, pwede rin yung private sector rin dyan. So those are the things siguro na will help educate yung public. No, pwede kayong sumali dito or yung yung civil society groups, ma'am. I hope that made sense, Ma'am Lorna. Pwede ko po bang sagutin si Sir Jay? Opo. Sige, Christine. Opo. Actually po, ang DILG po yung in charge sa gender and development budget ng mga local government units hanggang barangay po yan. Meron na pong inilabas ang ating pong DILG na guidelines po on the functionality of the barangay VAU desk or yung violence against women's desk po sa mga barangay. Natigil lamang po yung kanilang implementation nito dahil nagpandemya, pero ang alam ko po ay sinisimula na po ulit nila ito simula last year at 3 taon pong pag-aaral yan para malaman talaga kung ilang porsyento na po ba ng mga barangay VAU desk yung functional talaga at yung ideal. Ang Philippine Commission on Women din po, ngayong taong to ay magbibigay ng parang award po sa mga local learning hubs. Ito pa ay yung mga local government units natin na merong talagang mga kapita-pitagang mga proyekto at programa para sa ating mga kababaihan.
Meron na po kaming before na mga awarded na mga local government units. Kasama po dito ang Quezon City. Siguro po sila yung magandang example kasi meron po silang sundown clinic na tinatawag. Ito po yung mga clinic po na sa gabi po siya nag-o-operate kasi tumataas daw po yung bilang ng AIDS victim sa ating sa Quezon City. Kaya ginawa po nilang sa gabi para hindi daw po mahiya yung mga gustong magpa-check at gustong magpa-treat ng kung sila ay HIV positive. So, binigyan po namin ng award ang Quezon City at ngayon po ay meron kaming halos I think 70 na LGUs na iba-validate kung yung mga programa na ina-register po nila sa PCW through the local learning hub ay talagang dapat awardan. So magba-validate po kami ngayong year na to at I think by before the end of the year mag-a-award na po kami. Very Jay, good. to your point, Jay, kung pwede ko lang idagdag, no, kasi from my practice, alam mo, meron tayong RA 9262, no, yung domestic violence law. At under that law, talagang dine-recognize yung role ng mga barangay. Kanya almost automatic. Dapat mag-issue ang barangay ng tinatawag na barangay protection order. Kung sa loob ng bahay ay may domestic violence, hindi siyempre, yung victim, yung nanay, for instance, yung victim, hindi magre-report. Sa batas na yan, pwedeng kapitbahay, pwedeng kasambahay ang mag-report. At automatically, dapat alam ng barangay na hindi na kailangan ng hearing. Automatic yan. Kanya yung form ng protection order, fill in the blanks lang yan. Wala nang kailangan abogado, wala nang kailangan counter affidavit. Ni yung asawa o yung partner sa bahay, no, na lalaki, hindi na kailangan bigyan ng notice. Automatic yung protection order. Ngayon, bakit hindi? Kasi kailangan i-educate ang mga local government units. Lalo na ang i-mention yung police desk, no? Kasi, alam mo, pag Women's Month, sadly about Women's Month, lagi naman akong iniimbita, I am the token, I am the token reason for spending the God budget. Sabi nila, ay nako, gastusin natin tong God budget, imbitayin natin si Attorney Kapunan. Last minute. Last minute, compliance na yan. Tapos mag-excursion sila sa Baguio, ganyan. Yun ang paggamit nila ng God budget. Sayang naman, sayang naman. Now, on the police desk, women's desk, marami nagsasabing mga police pa na, naku, away yan ng mag-asawa. Tama yun. Huwag nating pakialam. Huwag nating pakialam. Hindi ba, mag-usap kayo mag-asawa. Paano yung isang kliyente ko? Kamuntik na matay, yung sala set, yung sa garden sala set, na-avoid lang niya yung, ang sabi ng police, hindi ka naman namatay. Hihintayin mo pa na mamatay. Number one. Number two, yung mga police women, sila mismo ang dapat bigyan ng awareness. Kasi, some police women, I've given this seminar to police women. Ang sabi nila, attorney, kasi sa police station, hindi naman kami rin respeto ng kapwa naming policeman na lalaki. Sila pa, oy, ikaw dito, halika, mag-type ka ng report. Oy, ikaw, gumawa ng kape. Gumawa ka ng kape, magwalis-walis ka dito. Equal policewoman, yung policewoman na ka-equal nila, ganun pa rin ang pagtrato. So even our enforcement agencies, even in our local government agencies, short. My point here is to ask to let people respect you have to start respecting yourself. Siguro yun ang mensahe natin, no? Human dignity starts with yourself as a person. Okay. Governor Cora, Governor Lona, tayo po ay kailangan na pong magpaalam at magbigay ng last message na po tayo sa ating mga bisita. Tayo ay maubusan na po ng oras at nandito na yung susunod na magpo-programa. Unahin na po natin si Ma'am Christine.
Una po ay Happy Women's Month muli sa ating lahat. Pwede niyo pong tingnan o bisitahin ang aming website na www.pcw.gov.ph para po sa mga impormasyon pa tungkol sa National Women's Month at iba pong programa at proyekto pa ng Philippine Commission on Women. Magandang hapon po sa inyo at maraming salamat po muli. Okay. Si Gov. Lorna, your final message po. Sasabihin ko lang na magandang umaga sa ating lahat. Hapon na para umaga pa rin. I say this because not out of triviality, but every morning every day should be an awakening for all of us. Yes. So ngayong Women's Day at Women's Month, good morning sa ating lahat. Let us be awakened to our rights. Let us #embrace equity. And above all, let us love ourselves. We cannot expect others to respect us women if we do not start with ourselves. Maraming salamat po. At mabuhay ang Red Cross for recognizing the power of humanity. Thank you po. Thank you, Governor Lorna. Si Governor Jay naman po. Okay, so yun. Good day, everybody. So, happy Women's Month, happy Women's Day. At saka, I'd like to take away from what Governor Lorna said, respect. It all begins with respect. Respect yourself, and then you will later on respect everybody else. So, with that, Ma'am Cora? Ako naman, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Magsama-sama tayo sa ating pagkilos, sa kabutihan ng bayan, kabutihan ng pamilya, and of course, kabutihan ng mga kababaihan. Maraming salamat sa inyong pagdalo dito sa ating programa. Makakaasa kayo sa mga susunod na episode, pagagandahin pa natin ang programa. Maraming salamat. At yan po, nagtatapos ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Susunod na po ang pagbabalita hatid po ni Sir Albert Sebastian. Si Ma'am Shane. Okay, si Ma'am Shane. At kasunod po ang programa ni Ma'am Vance Fernandez, Pulso ng Bayan. 3 minuto bago mag-alas 4 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Oras 3:58. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard nagsagawa ng aerial survey kasunod ng oil spill sa Nauhan, Mindoro. Si DK Zarate sa balita. Radyo Pilipinas report. Nagsagawa ngayong araw ng aerial surveillance ang Philippine Coast Guard at Philippine Coast Guard Auxiliary kasunod ng pagkalat ng lagi sa karagatan matapos lumubog ang MT Princess Empress sa baybayin ng Nauhan na Oriental Mindoro. Layo nitong makita ang kalagayan at galaw ng pagtagas ng langis. Sa ngayon, umabot na ang oil spill sa dalampasigan ng Oriental Mindoro at nakaabot na rin sa Semarara, Antique at ilang bahagi ng Palawan. Gamit ang helicopter, tulong-tulong nagsagawa ng aerial surveillance ang PCG Southern Tagalog District Secretary Mark Mendoza ng Presidential Liaison on Legislative Affairs at siya rin nga tumato yung Philippine Coast Guard Auxiliary District Auxiliary Southern Luzon na Commander. Sa ngayon, kinokontrol ang spill ng PCG sa pamamagitan ng oil spill boom at oil dispersant na mga ginaman ng 500 relief goods para sa mga apektadong pamilya at mga mangingisda sa bahagi ng Pola, Oriental, Mindoro. Ito si Dicky Zarate para sa Radyo Pilipinas. Japanese Embassy nagpasalamat sa Philippine Coast Guard sa pagsagip sa 5 Japanese crew ng MV Catriona kahapon. May ulat si AJ Ignacio.
Radyo Pilipinas Report. Nagpasalamat ang Japanese Embassy sa naging kabayanihan ng Philippine Coast Guard sa 5 Japanese crew ng MV Catriona kahapon sa dagat ng Navotas, Calapan, Mindoro. Sa isang statement, sinabi ni Japanese Ambassador to the Philippines, Koshikawa Kahoshiko, na nagpapasalamat siya sa PCG sa naging pagresponde nito sa kanilang mga kababayan na nasa bingit na ng kanilang kamatayan. Dagdag pa ni Koshikawa na ang dedikasyon ng PCG sa pagsalba ng buhay ng mga naturang tripulante ay nakakabilib at tunay na nagpapakita ng kabayanihan. Magugunitang nirespondohan ng Philippine Coast Guard kahapon ng umaga ang MV Catriona na nagbigay ng distress signal at agad na nirescue ang mga ito at inampatan ng paunang lunas. Ito si AJ Ignacio para sa Radyo Pilipinas. Nasa 48% ng Filipino adults ang nananatiling tiwala na gaganda ang ekonomiya ng bansa ngayong taon. Batay sa resulta sa survey ng Social Weather Stations o SWS, 9% lamang ng mga respondent ang nakikitang sasama ang ekonomiya habang 33% ang neutral hinggil sa issue. Ang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng in-person interviews mula December 10 hanggang 14 noong nakaraang taon. Naitala ang resulting net economic optimism score na plus 40 na itinuturing na excellent ng SWS. Ang Metro Manila ay nagtala ng plus 47 rate sa net economic optimism, ang pinakamataas sa mga lugar sa bansa. Sumunod ang Mindanao na may plus 45, Balance Luzon plus 40 at Visayas plus 27. Programang muling magpapasigla at magpapaunlad sa pagbababuyan sa lalawigan ng Quezon inilunsad. Mula Lucena, si Tom Alvarez sa balita. Radyo Pilipinas Report. Inilunsad ng DA4A ang Community-Based Swine Production Repopulation Expansion sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa pabatid ng kagawaran, nilalayo na nasabing programa ng muling mapasigla at mapaunlad ng sektor ng pagbababuyan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga bagong pasilidad at pagsusulong ng mga modernong pamamaraan sa larangan. Kaugnay nito ay 3 samahan ng magbababuhay mula sa probinsya ang sumabak sa on-site evaluation ng kagawaran para mapasama sa nasabing programa. Maaaring tumanggap ang mga samahang makakapasa sa evaluasyon ng Biosecured and Climate-Controlled Finisher Operation Facility, 300 ulo ng biik, feeds at veterinary drugs o may kabuwang halagang 10 milyong piso. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas para sa news updates. Ako si Shane Nieva para sa Radyo Pilipinas. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R.